Hello mga ka-metal, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano gagawing stainless tong tubo na to. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, ito na, malalaman nyo ng sikreto ng tubo na labo. Ayan, umupit lang kayo ng 5 karton na pahugis ay pakating disc. Ayan, para hulma na hulma. Ayan, tapos ipapatong nyo yung liha. Yung liha na yan, number 220 yan. Ayan, tapos simulan nyo ng i-bapping yan. Kasi yung mga liha, may mga number yan. Yung susunod na gagamitin nyo dyan, yung number 400. Ay, ang una, 220 lang yan. Yan, hanggang sa mawala yung labo nung pinakatubo. Ayan po yung ginagamit namin sa sidecar, sa paggawa ng sidecar. Yung mga stainless na pinapagawa, ganyang stainless po yung ginagamit namin para matibay yung pagkakagawa sa tricycle. Kasi kadalasan yung stainless na ordinary lang na mabibili, ayun, maputukin po kasi yun eh. Eh pag ganyan po, makapal talaga yan. Kaya high quality din talaga yung sidecar na ginagawa namin. Hindi kami gumagawa ng mga pipitsugin o sa mumurahin kumbaga. Kaya pag may magpapagawa ka talaga sa amin, dapat medyo malaki yung budget mo kasi hindi kami tumatanggap nung mumurahin lang. Ayan, ihintayin lang natin yan, maubos yung na yan, labo na yan. Ayan, 220 pa rin yung nilagay na liha na yan. Ayan, hanggang sa kuminis yan. Ayan po. Moron talaga, itong tubo na to ginagamit lang sa sidecar kasi kadalasan yung mga nakikita yung stainless, ayun, nabibili na lang talaga ng stainless yun sa mga gate, sa mga grills, ganun. Mabibili na lang ng stainless yun. Eh, ito, kailangan talaga to yung sa mga gagamitin, yung pangmalakasan. Eh, sa sidecar po, syempre, yun, nadadaan sa mga lugar-lugar, kaya kailangan matibay. Ayan. Tayin lang po natin na luminis at matanggal yung labo ng pinakatubo. Tsaka natin papalitan niya ng 400 na liha. Number 400 yung liha. Tapos siguraduhin nyo pong nakapatong din sa karton yan yung pinaka stainless para hindi po siya nagagasgas habang paikot-ikot siyang nililiha. Ayan. Matinding rin po to. Oras ang gugugulin na hindi siya basta-basta linis lang. At saka hindi po ganun kadali talaga gumawa ng sidecar lalo na pag ang pinapagawa ng buyer ay stainless. Madalas hindi na talaga napapangako sa takdang araw yung ilabas ng sidecar kasi nga syempre hindi rin namin matansya yung paglilinis ng stainless. Ayan. Ayan na po yan, di ba? Ang linis na yan. Pero, gagamitan pa natin yan ng, ayan, yan po yung number na 400. Ayan, para makintab. Tapos po, pagkatapos nyan, gagamit pa tayo ng bapping. Para siyang, para siyang eraser. Basta kulay green siya eh. Bapping soap, yung tawagin. Para mas kumintab. Ayun po talaga, pampakitambo ng stainless. Yung bapping soap na yun. Ayan. Yan. Pabalik-balik lang po yan hanggang sa mawala talaga yung bakas ng kulay abo. Para maganda talaga yung kakalabasan ng stainless. Yan. Ayan po, yung sumunod, ayan. 4 na karton naman ilalagay. Tapos, yan. Yan lang po yan. Tapos yung pinaka-bapping, and ikakaskas mo yan sa gilid. Sa pinakatagiliran ng karton. Tapos ayun yun po yung ipanglilinis dun sa pinaka-stainless para kumintab. Ayan. Yan, sa mga gusto pa pong malaman ng mga susunod na gagawin namin. Ayan, papalaw ako guys. Para matuto rin kayo kung paano yung mga ginagawa sa mga bakal or paggawa ng sidecar. Ayan. Next video ko po, marami pa po akong iba-vlog sa inyo. Ayan.
Salamat po sa panonood. Please follow guys and share guys. Yan, di ba? Pangkintab na yan. Sino mag-iisip na stainless pala yan, di ba? Kadalasan nakakaalam lang talaga niyan yung bumibili ng mga tubo-tubo or yung gumagamit lang talaga ng ganito. Kasi normal talaga, ordinary yung ginagamit na stainless na yan. Oh.